Hi guys! Ayan, welcome again to my YouTube channel. So, kumusta naman kayong lahat? So, ayan guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested para sa ating private reading, and sa ating rituals, ayan, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. So, tignan natin guys muna ang inyong angel message, no? Message sa inyo ng inyong mga angel. Meron tayong number 9. So, baka lagi ka nakakita ng angel number 9. So, actually guys, before din, lagi din ako nakakita ng ganito nung panahong down yung energy ko. So, yung iba sa inyo guys, kung paulit-ulit, and I think may calling na paparating sa inyo. Okay? So, sabi dito, I am compassionate. It's your compassion that makes you shine. You are devoted to helping the Creator God and have a strong talent for seeking out for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. So, alam nyo guys, ganito yung nangyari talaga sa akin. Hindi ko rin din talaga alam kung ba't lagi ako nakita ng angel number. So, yun, may calling na pala. So, I think yung iba sa inyo, kung paulit-ulit talaga as in taon na, or as in parang lagi pinapakita sa inyo. So, I think, kung feeling nyo parang walang-wala na kayo, nandun na kayo sa pinaka-downside ng buhay nyo. So, I think meron ka lang talent or calling na kailangan nyo guys ma-discover. Or parang, alam niyo, naniniwala ba kayo guys, dun sa pinaka malalim na sandali ng buhay mo, like depression, dun ka hinuhugot, no? Doon mo marirealize kung ano talaga yung gusto mo. Okay? Hanggat hindi mo nakikita kung ano talaga yung gusto mo, ayan. Talagang ipapa-experience talaga sa'yo na, alam mo yun, ang daming challenge kasi hindi ka para dun sa bagay na gusto mo. Okay? Para ka doon sa kung ano yung binibigay sa inyo ng universe. Okay? Pwede kasi yung bagay na gusto mo is pwedeng makasira sa inyo. Okay? So, sige, titignan natin. Doon na tayo sa inyong love reading. Okay. Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong I choose us over and over again. So, yan, baka lagi kayong on and off ng person mo. So, sinasabi rito, lagi kang pinipili pa rin ng person mo kahit na lagi kayong naghihiwalay, kahit na puro away na to, kahit madalas may mga tampuhan and may mga red flag, pero nakikita ko mas pinipiling ayusin, no? Kaya parang nagiging green flag na rin siya. Normal kasi talaga guys sa relationship eh. Actually, lahat ng relasyon, no? Kahit sabi natin sobrang perfect yan. May red flag na yan guys, okay? Pero mas pinipili lang guys, ayusin. Or kaya nilang dalhin yung relasyon nila. Kaya nakikita ng mga tao na parang, parang ang ganda ng relasyon nila. Parang ang ganda ng pagsasama nila. Sobrang solid. Kasi kaya nilang dalhin. Okay? So, ayan. I choose us over and over again. Okay? Yung iba sa inyo guys, pwedeng matagal na, no? Pero nagkaayos pa rin kayo talaga ng person mo. Okay? Mas pinili nyo pa rin maayos itong relasyon na to. Tignan natin. Kanina itong love life. Love reading spirit guide. Meron tayong I long to feel truly noticed by you. Sobrang ano guys. Ang nakikita ko kasi dito, ang tagal kang inantay nitong person na to. Okay? Hanggang sa para bang na-realize niya na ikaw talaga yung gusto niya. Kumbaga, ang tagal kanyang inantay, ang tagal niyang hinanap yung ibang energy na baka akala niya is hindi niya sa inyo guys nahanap. Pero yun nga, kakahanap niya, mas na-frustrate siya. At ang totoo, ikaw pala talaga yung bagay na hinahanap niya. At hindi niya guys nare-realize noon. Or tao na hinahanap-hanap niya guys. Okay? So,
feeling ko, nandun pa rin sa point na itong person na to, parang na-down siya ng sobra, no? Kasi parang alam mo yon, nakikita ko yung parang nung panahon na yon is parang tulala lang siya. Hindi, nawala na siya ng gana, parang ganon. Hindi na niya alam kung ano yung gusto niya. And I think, mas na-realize niya na ikaw pala yung gusto niya. Okay, titignan pa natin. Kanino po itong love reading, spirit guide? Meron tayong I'm choosing healing over hurt. Ikaw naman, sa pinapakita sa akin dito, mas gusto mo mag-move on talaga. Gusto mo nang hanapin yung peace of mind mo. Nakikita ko sa'yo na sobra ka nasaktan, sobra ka nahirapan dito sa pagsasama niyong to, sa relasyon niya na to. And yun na nga, kagaya nga ng sabi ko, kung mas pinili mo, or ayan, sabi niya kasi rito is, I choose us over and over again. And kung pinili mo na ayusin to guys, so nakikita ko parang wala kang peace of mind. Tanong mo yung sarili mo kung naayos ka ba talaga. Kasi parang wala kang nagiging peace of mind dito sa relasyon na to. Okay, araw-araw ka binabagabag ng mga issue niyong dalawa. Araw-araw ka nag-iisip. Araw-araw mong hinahanap, no? Araw-araw mong hinahanap yung desire mo doon sa relationship, pero hindi mo siya makuha, hindi mo mahanap. So, siguro, may frustration na nangyayari dito. And yung may advice ko sa iyo, siguro, mas piliin mo muna yung sarili mo. Kagaya ng angel number mo dito, sinasabi nga dito, I am compassionate. So, I think kailangan hanapin mo yung forte mo, no? Kailangan hanapin mo kung ano talaga yung bagay na gusto mo. Baka hindi ka muna talaga para sa pakikipagrelasyon. Baka kailangan mo munang buuin mo na yung sarili mo. And eto na nga. Okay, malakas yung energy ng mga single dito. At parang may maghahabol dito. Ayan o. So siguro paulit-ulit na lang yung nangyayari. Naghihiwalay, nagsasama hanggang sa parang bang napagod ka sa paulit-ulit na yon. So kasi parang wala namang nagbabago eh. Okay? Tignan pa natin. Okay. Meron tayong you are perfect to me, flaws and all. Ayan. Ganyan mo siya nakikita. Sobrang taas ng respeto mo sa taong to. Pero nawala yung respeto na yun eh. Siya rin kasi may gawa kung bakit nawala yung respeto mo sa kanya. Okay. Binago kanya eh. And ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang magsalita sa harap niya. Hindi mo kayang magalit. Hindi mo kayang i-approach tong taong to kasi mas pinipili mo na manahimik, mas pinipili mo wag na lang magsalita kasi baka humaba pa, no? Nagtatampo ka pero pwedeng sinasabi niya, nagdadrama ka lang or hindi mo dapat maramdaman yan. Okay? So siguro nandun ka na sa point na nahihirapan kang i-end itong relasyon na to pero parang gusto mo na lang ulit mag-isa kasi masaya ka naman eh bago siya dumating sa buhay mo. So mahirap man pero mas pipiliin mong i-heal na lang muna yung sarili mo, no? Sa malinaw na pinapakita sa akin dito. And nandun ka na sa point na ang daming nangyari. Okay? Parang ang bilis ng nangyari dito sa relasyon nyo. Kumbaga, ang bilis nyo nagsama. Tapos parang ang bilis din ng ending. Tapos nagsama ulit, nag-end. Alam mo yan, parang paulit-ulit. So, I think parang napapagod ka dun sa paulit-ulit na nangyayari na yan. Okay? Ayan, sorry, nagagalaw ko yung camera. Tignan pa natin, kanina po itong love reading. Meron tayong let's nurture our love every step of the way. So yun lang naman yung gusto mo, parang supportahan mo ko. Parang supportahan mo ko sa ito yung gusto ko, ganito. Pero hindi mo makikita yung support na yon. Mararamdaman mo na parang siya pa yung nagpipigil sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay, na parang ikaka-grow mo naman eh. Alam mong kaya mo naman gawin yun eh. Okay. Tignan pa natin ha. So, yeah. I think may something sa'yo na mas gusto mong piliin yung
peace of mind mo pero hindi mo siya magawa eh. Kasi parang nahirapan ka rin i-let go itong taong to. Kahit sabihin natin na gusto mo na ng peace of mind. Parang ang hirap sabihin sa part mo, no? Na parang yun yung sinasabi ng isip mo pero hindi kayang sundin ng puso mo. Kasi kahit ganun, parang mahal mo pa rin tong taong to, hindi mo siya kayang tiisin, hindi mo siya kayang i-let go ng ganun-ganun lang. So, hindi ko lang din guys masabing pagmamahal. So, I think meron ka mas malalim na dahilan. Especially kung may nag-uugnay sa inyo ng mga anak. Or pwedeng iniisip mo yung sabihin ng mga tao kung sakali. Titignan natin. Additional message. Okay. Gamitin natin to. Oops. Okay. Tignan natin. Additional message. Spirit guide. Meron tayong 3 of Pentacles. May nakikita ako dito guys, pwedeng may mga tumutulong naman sa'yo. Okay? May mga taong tinitignan ka, ginaguide ka nito mga taong to. Pwedeng friends or family. Parang sinasabi na ito dapat mong gawin. Nandiyan lang sila guys. Actually, medyo nawawalan ka ng appreciation, no? Hindi mo na-appreciate yung ganda ng buhay na meron ka ngayon. Kasi nakatingin ka lang doon sa masakit na nangyayari sa buhay mo. Pero kung titignan mo kung ano yung magandang nangyayari sa buhay mo guys, hindi mo na ito maiisip eh. Hindi mo na maiisip na hindi ka pala mapalad, no? Hindi mo maiisip na salimuot pala ng buhay mo. Pero kung titignan mo lang yung mga magagandang bagay na meron ka, i-appreciate mo siya guys. So, kailangan kasi may balance ka eh, no? Kailangan tinitignan mo pa rin yung mga positive side. Tignan natin. Meron tayong 8 of Cups. So, actually, ito na. Nakikita ko naman pinipili mo ng i-let go talaga. 8 of Cups eh. Okay? Nandun yung desire mo, nandun pa yung love. Pero mas malinaw na pinapakita sa akin guys na mas gusto mong maging payapa. Ayan. Titignan pa natin. Alam mo ito oh. Mas malaki yung kakaharapin mo eh once na umalis ka dito sa connection na to. Kasi ito, yung mundo kasi guys, challenge yan. And ito yung, etong cups kasi, nandun yung parang, siya yung tinignan mong safe zone mo. Okay? Na parang every time na nandun ka sa feeling niya, feeling mo safe ka, kampante ka kahit na hindi ka nagkakaroon ng peace of mind sa kanya. So, alam niya guys, na nakikita ko, mahal ka ng person mo eh. Kasi nga, gusto ka pa rin niyang piliin, no? Kahit na ganito na yung nagiging sitwasyon. So, I think may something sa'yo na masyado mo lang din talagang dinidibdib or baka masyado ka lang nakatingin sa person mo. Okay? Siguro kailangan ilibot mo yung isip mo, no? Like, tignan mo pa rin yung mga dapat mong gawin, yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Huwag lang yung parang binabantayan mo siya, ginaguard mo tong person mo. So, pagka kasi nakatanaw ka lang talaga sa mga ginagawa niya, kung ano ba yung next effort na gagawin niya, titignan mo kung talagang, kung paano niya papatunayan yung sarili niya sa inyo. So, feeling ko kasi sa inyo guys, malaki yung trust issue mo and gusto mong makitaan siya ng something na patunayan niya sa inyo, no? Na kung mahal ka talaga niya. So, I think dala to ng matinding trauma mo sa childhood mo, no? Tignan natin. Meron tayong, I know, 8 of Swords. So, ikaw to, stuck ka talaga sa past. I think may mga broken family rito. Yung iba sa inyo, guys, lumaki kang ganun. Oo, nag-iisa. Pwedeng lumaki sa lolo at lola. Yung iba naman sa inyo, guys, single parent. So, yun yung pinapakita dyan, okay? So, may nakikita rin ako dito na, ayan pa, nadidistract ako doon sa langgam, no? So, yung langgam naman dito, guys, hindi naman siya yung nangangagat. Oo. Hindi ko alam din kung ba't marami siya dito sa aking table. Wala namang pagkain dito. So, ayan, 8 of Swords. Stuck ka talaga sa sa mga past memories mo na baka kailangan mo ng i-let go. Kasi actually, guys, hindi na siya nakakatulong sa inyo. Okay, nakakapagpabagabag na siya ng damdamin mo. Nakakasira na siya, guys, ng diskarte mo. And ganun din, guys, sa love life mo. Okay?
pwedeng sinisira niya na rin yung relationship mo ngayon. Kasi dahil sa trust issue mo, na dapat hindi mo dapat yan inuugali, no? Tignan natin. Isipin nyo na lang guys na magkakaiba ang mga tao. Pero kung talagang hindi ka na kampante rito, kailangan panindigan mo. Okay, panindigan mo na kaya mo na talaga siyang i-let go. Meron tayong The Sun. Ayan. So may nakikita ko guys, blessing na paparating sa inyo. May nakikita ko ritong opportunity na paparating sa inyo. Tignan mo naman, no? Nakalagpas ka na doon. Dito ka na nakatingin, no? So nandito yung Sun. So, may nakikita ko maraming opportunity paparating sa inyo. Kumbaga parang nakapending na blessing na hindi makapasok sa inyo kasi nga negative yung energy mo. Ito lang yun, no? Okay? Kung hinahawakan mo yung mga negative, hindi makakapasok. Isipin mo ito yung blessing. Hindi makakapasok yung blessing kasi hawak-hawak mo yung mga negative. Pero kung bukas yung palad mo at ile-let go mo na yan, mabilis papasok sa inyo ang swerte. So, siguro guys, think positive din sa situation. Hindi ko masasabi, pero depende pa rin sa sitwasyon kung dapat ka bang maging think positive or kailangan maging negative ka lang. Okay? So, piliin mo pa rin syempre yung peace of mind mo. Tignan pa natin. Okay. Naniniwala ba kayo guys na yung mga pangarap natin sa buhay ang nagpapabigat din ng damdamin natin? Mas nakaka-pressure sa atin. Okay? Hindi naman talaga problema ang pamumuhay. Minsan, masyado lang to nagiging komplikado kasi kakahabol natin doon sa gusto natin mangyari sa buhay natin. Okay? Pero kung gagawin mo lang siyang smooth, like makukuha mo rin to. Hindi mo kailangan magmadali kasi once na nagmadali ka, mape-pressure ka. Okay? Ganun din yun sa relationship yun ng person mo. Kung nagmamadali ka na kung ano yung plano ng person mo kasi hindi mo siya nakakitaan ng plano. Kung nagmamadali ka, mas lalo kang mape-pressure kasi hindi niya nakukuha yung expectation mo. Okay? Ano mangyayari? Ikaw yung mapapraning dito. Ikaw yung mababaliw kakaisip kasi gusto mo siya, mahal mo siya, pero hindi niya nakukuha yung expectation mo. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong 2 of Cups, so partnership to guys. Okay? Siguro kailangan supportahan nyo yung isa't isa. Meron kayong pag-uusap. Ano yung mga plano nyo. Kailangan papakinggan nyo pa rin guys yung opinion ng bawat isa. Okay? Meron tayong 6 of Cups. Ayan, no? Sinasabi lang dito guys na mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo and yung person mo, hayaan mo siya sa kung ano yung gusto niya rin sa buhay niya. As long as hindi guys nakakasira sa relasyon nyo. Okay? Tingnan natin. Meron tayong ayan, the lovers. Ayan, no? Kung gusto mo talagang mag-work ito relationship na to, huwag kayo mag-away. Sa halip na mag-away kayo, magtulungan kayo. Ayan, no? Okay. Meron tayong Knight of Pentacles. May nakikita kong ibang involved dito sa relationship na to. Nakaka-distract dun sa pagsasama niyong dalawa. Okay? So, siguro wag ka rin makikinig sa sinasabi ng ibang tao kasi ikaw ang nakakakilala sa person mo. Okay? Mahirap yung manghihingi ka ng opinion sa ibang tao tapos ang ending, babalik ka pa rin sa person mo. So, ano nangyayari? Sinisira mo lang yung person mo sa ibang tao. Okay, so, okay lang yun na manghingi ka ng opinion sa ibang tao, pero kailangan balanse pa rin. Okay, dapat kiniklaim mo pa rin kung ano yung mali mo. Be mature doon sa relasyon, guys. Kasi mahirap yung may mga parang may heart, parang may pangit na nangyayari or negative na masasabi sa inyong ibang tao. Pwedeng ikaw yun alam mo yun. Or pwedeng yung person mo, guys, no? Kung ganun may problema sa inyo, pwedeng ganun yung ginagawa niya. Nanghingi siya ng opinion sa ibang tao na akala niya makakabuti sa kanya pero nakakasama sa iyo at sa inyong dalawa. Okay? The world. Ayan, no? Alam niyo guys, hindi niyo kailangan mag-involve ng ibang tao eh. Kasi sinasabi sa akin dito, kayong dalawa lang ang aayos itong pagsasama niyong dalawa, no? Kayong dalawa lang ang parang bubuo ng love story niyo eh. Yung ibang tao, guide lang yan. Minsan nakakasama pa nga yung opinion nila. Okay, lalo na kung hindi mo gusto yung sinasabi nila, parang against siya sa hindi, yun yung bagay na hindi mo gustong marinig. So, pagka ganyan, makipag-usap ka na lang kay ChatGPT. Oh, alam nyo ba yon kay ChatGPT? May sense na rin siya kausap kasi ng mga panahon namin, si Simsimi lang eh. Oo, kilala nyo ba si Simsimi? Ang hirap pang kausap niyan, guys. Pero si ChatGPT, guys, may sense pa rin kausap yan kaysa doon sa ina-expect mo. Friend mo. Pero wala naman din mga tayo nahadlangan. Siguro
kung talagang masyado lang negative para lang hindi kayo masira sa ibang tao. Kung mabigat na talaga, hindi naman para sa pagtatakip no ng totoong issue. Ibig sabihin lang yan guys, sinesave mo lang yung relationship niya ng person mo. Okay, so yung sinasabi ko lang din dito guys, is siguro kailangan mas mag-focus kayo ng person mo doon sa career nyo and sa source of income. Okay, so titignan pa natin. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong others' opinion. Diba? I know, I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, yan, I think foreigner tong person mo na to. Okay, so yung pinapakita kasi sa akin dito guys, feeling ng person mo, nakikinig ka sa opinion ng ibang tao. Nakikinig ka sa mga suhol, sulsol, na parang dapat kayong dalawa lang yung umaayos eh. So, siguro may mga haka-haka ka na sinasabi sa kanya na parang, or parang bigla na lang nagagalit, or bigla na lang parang ikagagalit, or pag-aawayan yung dalawa. So, yun yung pinapakita sa akin dito. Ngayon, ayun sabi dito, I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, isa na rin dito guys is dahil iba nga yung culture niya, no? So, ibig sabihin, possible na hindi kayo magkasalungat ng opinion kasi magkaiba talaga guys, no? Kung ano yung paniniwala mo, iba naman yung paniniwala ng person mo. So, ano yung nararamdaman niya dito guys? Hindi kayo guys magkasundo dahil din siguro sa culture. Okay, dahil ibang lahi siguro to, no? Foreigner, yan. Or pwede guys, iba yung religion. Okay? So, tignan natin ano naman ang tingin sa'yo ng person mo. Meron tayong I am single. So, yung tingin sa'yo ng person mo. Para kang, nagpapakapiling dalaga siya, nagpapakapiling binata siya. Ganon. Parang yun yung tingin niya sa inyo na baka gusto mo ganon. Magpiling dalaga, magpiling binata. Parang gusto mo ng kapayapaan. Hindi niya alam kung ano yung kapayapaan na gusto mo. Ayan, no? So, ayan, sabi niya dito, I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. So, ayan. I think, feeling niya parang nagpapahabol ka sa kanya. And nakikita ko sa person mo ngayon, nandun siya sa point na siguro kung nagkaroon ng ending, naghiwalay na naman kayo, di ba? Naghiwalay, parang on and off itong relationship nyo, hiwalay, sama. So, nandun sa point na, ayan, nakikita kanya na kung hiwalay kayo ngayon, nakikita kanya na parang ine-enjoy mo yung buhay mo, ha? Parang di mo na siya naaalala, ba't parang di mo siya tinitignan ngayon? So, nakikita kanya na parang someone na nare-relax mo ata yung isip mo. So, ano ba? May mga ginagawa ka dito na parang ginagawa lang ng mga dalaga at single. Though single ka naman ngayon, pero yun nga, ayaw ng person mo na i-assume yan kasi hindi pa naman daw siya approved, no? Gusto ko lang yung bigyan ng leksyon. Pero mukhang siya nabibigyan ng leksyon dito. Okay, so tignan natin ano naman ang okay, ano naman yung plano ni person? Meron tayong, you're my soulmate. It must be written in the star because you must definitely are my destiny. We belong together. So, ayan. I think, isa na dun guys, is-soulmate kayo and parang magkalayo kayo ngayon. So, yun, parang plano niya puntahan ka at magkita kayo, parang gusto kanyang i-surprise, no? Outcome, meron tayong feeling lost. I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. Ayan, no? Wala na siyang magawa sa mga bagay na gusto mo kasi parang medyo lagalag daw yung energy mo, guys, no? So, ayan, feeling niya parang siya yung nauubos, no? Habang binubuo ka niya, habang inaayos niya yung relasyon niyo, habang inaayos ka niya sa pamilya niya, parang nasisira siya, nagigiba siya, no? And siguro kailangan niyo dito guys is i-support mo siya. Kailangan niyong supportahan ng isa't isa. Okay? Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Pisces.
Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Scorpio, and Cancer energy. Last batch. Cancer, Scorpio, Sagittarius, Virgo, Aries, and Leo energy. So, tignan natin guys. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong my dreams. I've been dreaming about you in my dreams. We are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, siguro minsan ini-imagine mo na dapat malaya kayo. Ang daming kasing conflict, no? Feeling mo ang daming komplikado, ang daming nakikisali, ang daming sagabal. So, nahihirapan kang huminga dito sa relasyon na to kasi parang ang daming nakikialam, no? Especially parang feeling mo dito is yung family niya, parang ano ba, mata pobre or mahilig silang makialam, mahilig silang makisawsaw sa mga issue na dapat hindi na rin naman nila guys issue. Okay? So, titignan pa natin guys ano naman yung tingin mo sa kanya ngayon. Playing games. This is a game to me, the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, ayan, nagpo-post ka ng mga picture mo sa My Day. Titignan mo kung binubyo niya yung My Day mo or nagpapatama ang post sa social media kasi friend pa rin naman siguro kayo. So, ayan. Siguro may mga senaryo na parang pinagsiselos mo siya, no? Oo, gusto mo siyang maghabol, matauhan siya sa mga pinagagawa niya. So, ayan, playing games. So, yeah. Yung tingin mo sa kanya, parang nilalaro mo siya sa social media. So, ano yung plano mo dito? You're mysterious. Ayan, wala siyang response kasi hindi siguro siya pala po sa social media. Hindi ka rin niya kinakausap. Ayan. You're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, ayan. Nagiging palaisipan siya sa inyo. Nahihirapan ka kasi alam mo yung napipil ko sa inyo, frustration. Kasi hindi mo makuha yung gusto mong mangyari dito sa relasyon na to. May mga bagay na nagpipigil or naglilimita sa'yo na parang gawin to or maging ganito ka. So, yun. Parang feeling mo hindi ka totally nagiging malaya dito sa relasyon na to. Oo, yan. Kaya parang ang hirap huminga sa side mo. Tignan natin yung outcome. Unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. Diba? Nalalabuan ka sa relasyon yung dalawa and feeling lost. Ikaw talaga tong sobrang emotional dito, guys. Okay? Tignan natin na. Kasi siguro hindi ka niya rin kinakausap. Zodiac sign sa side mo. Okay, Scorpio, Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, and Sagittarius. Aquarius, Scorpio, Libra, and Sagittarius. What else? Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, and Libra energy. Yan. Lalakas ng mga Aquarius dito, no? Maraming Aquarius nanonood sa atin. So, titignan natin saan napapunta tong relasyon nyo na to. 3 cards. In the near future, Spirit Guide. Meron tayong 2 of Pentacles. Balance. Oh. So, maninimbang, no? Kung aalis na ba, mag-aantay pa ba? Kasi pwede naguguluhan ka. Okay, kung mag-aantay ka pa ba dito or aalisan mo na to. Ayan, oh. Nandun ka sa point na actually, mas matimbang yung parang gusto mo nang umalis pero may nagpipigil sa'yo na umalis, no? Tignan natin, in the near future, Spirit Guide, meron tayong no time or distance can break our connection. So, yun yung sinasabi niya dyan, guys. Kasi may distance kayong dalawa. So, ang pili niya dito, nahihirapan ka. And para sa kanya, guys, parang hindi basta-basta masisira ng, ayan, hindi kayo basta-basta matitibag dahil lang sa kung ano yung connection na meron kayo ngayon. Okay, what else? Meron tayo, I long to feel truly noticed by you. So, tulala lang to guys habang iniisip ka. Ngayon. Meron tayong respect. Begins with me. So, gusto niya guys, magtiwala ka sa kanya. Pag parang tiwala ka lang, wag kang mapagod, wag kang mag-frustrate. Ngayon, kung talagang naiinip ka na, meron ka naman freedom, no? Meron kang free will na umalis na rito. Wag mo nang pahirapan din yung sarili mo. Okay? Message niya sa'yo. Why do we have to be apart? Ayan. And I miss you.
And I've been fighting a battle I can't win. So yun guys, inaayos siya talaga yung conflict niya sa pamilya niya. And parang hindi talaga to guys madali, no? Pero nakikita ko naman na willing siyang ipaglaban ka. So, bigyan kita ng sarili mong advice lang dito para sa'yo. Okay, advice para sa'yo. Meron tayong if you stumble, make it part of the dance. So, ayan guys, ito lang po yung daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.